Anong gagawin pagka halimbawa mag-isa ka, isip ka ng isip, magsalita kang mag-isa? Halimbawa, di ba, nag-iisip ka, nag-aalala ka, ganito sasabihin mo ngayon. Kasi nga, di ba, feed your mind with godly thoughts. Hindi pwede kasing thoughts against thoughts eh. Hindi mo siya mapaglalabanan eh. Magsalita na yung bibig mo, okay lang ako, Lord. Panginoon, salamat po nandyan ka. Basta, I will be fine. I will be happy. Okay ako ngayon, healthy ako. Magsalita ka, yung thoughts mo hihinto. Pero pag hindi kayo kumikibo, nagpatugtog ka pa, no, I can't forget this evening. Hindi ka na nagsasalita, nagpapatugtog ka pa, kaya kailangan magsalita. Say something. Pag nag-iisip na yung thoughts mo, kung ano na yung tumatakbo dyan, kumuha ka na ng Bible. Tapos biglang He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my strength, and my fortress, in whom I shall put my trust. Pagsalita kang ganun. Kaya iba, maraming na stress, naging anxious, nagpalpitate yung puso, naging depressions, nagkaroon ng mga bipolar disease, nagkaroon ng mga schizophrenia, nagkaroon ng kung ano-anong mga mental illness. Alam niyo kung bakit? Because they allowed their mind to kill them. Pinayagan niya, isip niya na ganun eh. Kung magpe-play ka ng music, worship, para papakanta ka talaga. Kaya pag masama ang loob niyo, ano yung gagawin niyo una? Huwag mo i-play up sa mind mo. Speak the word of God. Declare the word of God. Yung isip mo, titino.